Para sa karagdagang detalye kaugnay sa pagdalaw ni US President Obama sa mga sundalo at veterano sa Fort Bonifacio, may ulat naman on the spot si Maki Pulido. Maki? Pia, tila sinubukan nga ni US President Barack Obama na pawiin yung mga agam-agam na hindi magiging buo yung suporta ng Amerika sakaling magkaroon ng girian dahil nga sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa talumpati niya dito sa Bonifacio Wellness Center kung saan yung audience nga niya ay mga Amerikano at Pilipinong sundalo, sinabi niya, at ito yung mismong linya niya, I quote, "Our commitment to defend the Republic of the Philippines is ironclad." Ito yung talumpati niya dito nga sa harap ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo. Backdrop pa nga habang nagsispeech siya dun sa may entablado ay mga sundalong Amerikano at Pilipino who were seated alternately. Ang relasyon daw kasi ng mga Amerikanong sundalo at Pilipino ay shoulder to shoulder o balikatan. Mas pinalalim lang naman daw ng EDCA, itong security agreement, ang relasyon sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas. Katunayan, dun nga sa binanggit ni Obama sa kanyang speech, ang relasyong ito ay medyo malalim yung pinaguhugutan. Nagsimula pa nga noong World War II nang sabay na lumaban ang mga Amerikano at Pilipinong sundalo noong World War II. Mali lamang daw, and Obama recognized this, na hindi agad kinilala ang mga Filipino veterans at kaya matagal na nakipaglaban para sa pantay na benepisyo ang ating mga veterans. Pero ito naman daw ay tinama na nila sa kanyang nilagdaang batas. Ito nga yung Filipino Veterans Equity Compensation Fund. Sa gitna nga ng speech nung veterans na yung pinag-uusapan, nung kinikilala na niya ang ating mga veterans, ay si Obama pa mismo yung nag-lead nung palakpakan para kilalanin yung kontribusyon ng ating mga veterans. At dahil doon, nagkaroon ng standing ovation para sa ating mga veterans na nandito kanina para nga sa talumpati ni Obama. Sa ngayon daw, ang relasyon ng US at ng Pilipinas ay hindi na lamang sa counter-terrorism, kundi ay sabay na pagtrabaho sa panahon nga ng mga disaster katulad nga ng super bagyong Yolanda. Kaya kinilala rin ni Obama maging yung ilang mga Amerikanong sundalo na unang dumating sa Tacloban pagkatapos bayuhin ang Tacloban ng Super Typhoon Yolanda para buksan muli yung airport dahil ilan dun sa mga Amerikanong sundalong dumating ay mga Filipino-Americans. Right after his speech, Pia, ay bumaba si Obama sa entablado at ang una niyang pinuntahan ay yung mga Filipino veterans natin, Siya ay nakipagbigay, ay nakipagkamayan at binigyan din niya ito ng medalyon na naka-engrave yung seal ng US President. At of course, nandun yung pangalan ni US President Barack Obama. At dahil nandun din kasama sa audience na nalapitan, isa sa mga nakamayan ni Obama ay si FVR, dating Pangulong Fidel V. Ramos, at tinanungan natin siya, Pia, kung ano yung napag-usapan nila because there was a short talk at sinabi ni Ramos na sinabi daw niya kay Obama na isa nga ako dun sa mga veterans dito, isa sa pinakamatandang veterans dito at graduate pa ng West Point. Pia? Maki, alam naman natin na malaking bagay para dun sa mga tropa kapag, in this instance, para dun sa mga tropang Amerikano halimbawa, kapag ang kanilang Pangulo, ang kanilang itinuring na Commander-in-Chief ay bumibisita sa kanila. Meron ka bang nakausap na ilan sa kanila kung anong naging epekto nung pagdala or pagtalumpati ni President Obama sa harapan nila? Okay, pasensya na, Pia, pero if you can repeat your question kasi medyo magulo lang yung linya. Actually, Maki, kasi diba malaking bagay kapag ang Commander-in-Chief nila ang nagsasalita sa harapan nila at bumibisita sa kanila. So para dun sa mga tropang Amerikano kanina, natanong mo ba sila or nabanggit ba nila kung anong epekto sa kanila ng pagbisita ni President Obama? Pia, if you're asking kung ano yung naging reaction ng mga American soldiers dahil nagsalita sa harap nila yung kanilang Commander-in-Chief,
Okay, may ilan tayong mga nakausap, lalo na yung mga kinilala ni Obama, no, dun sa kanyang speech. And of course, they're happy na bihirang mga pagkakataon din naman kasi ito, Pia, na mismong commander-in-chief mo yung pakikinggan mong magtalumpati sa isang napakaliit na venue. So, iilan lang actually yung nandito kanina na mga American soldiers. There were probably around 200 of them. So, medyo close venue na maliit. So, bihirang pagkakataon din ito para sa kanila. In fact, nakita nga natin yung marami dun sa mga American soldiers na hindi na huminto sa pag-take ng pictures habang nasa entablado si Obama at nagsiselfie pa, katulad din ng ibang mga kasamahan natin na mga Pilipino. At pinalad din naman yung iba sa kanila, Pia, dahil pagkatapos makipagkamayan ni Obama dun sa mga war vets, umikot din siya. So nakipagkamayan din siya maliban dun sa mga VIPs and the war vets. Before he permanently exited the room, ay nakipagkamayan siya sa mga sundalo natin, mga Pilipinong sundalo, pati ng mga American soldiers, Pia. Maraming salamat, Maki Pulido.